Magsitayo po ang lahat. Ating dakinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Kanay inakonihan, hindi lang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, itinuro ni Jesus ang pagtulong ng ganap ng may pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuro ni Jesus kung paano sila maaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang odyokan magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Sa lupa'y
Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo. Ng Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan,
na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat makita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At alinman utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatutunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila,
Sabihin mo ito sa nagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang mga pagbasa natin at ang Ebanghelyo ngayon ay nakatuon sa tanong kung paano natin gagawin kung ang iyong kapatid ay nagkasala laban sa iyo. Dahil kung minsan, instead na masolusyonan, instead na maayos natin ang problema, mas lalo lamang lumalala at lumalaki at lumalalim ang hidwaan ng magkakapatid. Dahil kung minsan, lalong-lalo na ngayon, mas uso na ang social media, kunting problema lang, kunting tampuhan lang, pinopost ka agad sa social media. Instead na maayos ang problema, mas lalong nagkakagulo, mas lalong nasisira, mas lalong lumalalim ang samaan ng loob ng bawat isa. Kaya nga sa mga pagbasa natin ngayon, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ano ang dapat nating gawin upang mapanumbalik muli ang ating relasyon sa ating kapatid na ating nakasamaan ng loob. Kaya nga mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Romano, sinasabi sa atin ni San Pablo, sapagkat ang umiibig sa iba ay nakatutupad sa batas. Sinabi niya na ang lahat ng mga utos ay maaring buod sa isang kasabihang, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka magnanais ng ikakasasama ng iyong kapwa. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ayaw mo rin gawa ng hindi maganda ang iyong kapwa, kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kad ang konteksto ng pagtupad sa pagtutuwid sa mga kasalanan ay palaging nakabatay sa pag-ibig. Dapat nating ituwid ang ibang tao, hindi nakabatay sa ating pansariling emosyon lamang, kundi ito ay nakabatay sa pag-ibig na binibahagi sa atin ni Kristo. Kaya nga sa unang pagbasa natin mula sa aklat ni Ezekiel, tinalakay din ni Propeta Ezekiel ang tema ng pagtutuwid sa magkakapatid. At sinabi doon ni Propeta Ezekiel na tungkulin natin ang bawat isa. Tayo ay tinalagang bantay sa bawat isa. Ibig sabihin, nangangahulugan ito na kailangan natin minsan ituwid ang pagkakamali ng ating kapwa. Kung paano natin iligtas ang ating sarili mula sa bitag ng kasamaan at kasalanan, kailangan din natin ituwid ang ating kapwa. Kaya sabi ni Propeta Ezekiel,
ito ay responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. At hindi lamang ito magaan na responsibilidad, bagkus ito ay mabigat na responsibilidad. Bakit? Kung minsan ang tumutulong at tumutuwid sa iyong kapwa, yun pa mismo ang itinuturing na masama ng ibang tao. Di ba? Kung sino pang may concern sa iyong kapwa na ituwid ang kanyang pagkakamali, siya pa ang nagiging masama. Kaya sabi sa huling bahagi ng pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi doon, kapag namatay ang iyong kapwa at namuhay siya sa kasalanan, pananagutin kita dahil sa kasalanan ng iyong kapwa. Ibig sabihin, may responsibilidad ka dapat itama yung pagkakamali ng iyong kapwa. Gaya ng responsibilidad ng isang magulang sa kanyang anak. Responsibilidad ng isang magulang na habang bata pa, ituwid nila ang pagkakamali ng kanilang anak. Kasi kapag matanda na ang anak, ang bata, mahirap na itong ituwid. Kaya kung minsan, marami sa mga magulang lumalapit sa mga pari, Father, ang sakit, ang sama sa pakiramdam ko. Hindi na ako nirerespeto ng aking mga anak. Sino may kasalanan doon? Walang kasalanan ang Diyos doon. Walang kasalanan ng ibang tao doon. Ang may kasalanan doon, ikaw na magulang. Dahil bata pa lang, hindi mo itinutuwid yung pagkakamali ng iyong anak. Kadalasan ang ginagawa ng mga magulang, alam na ng magulang na masama ang ginagawa ng kanilang anak. Yung mga magulang naman, hinahayaan lamang. Kinokonsenti palagi nila ang ginagawa ng kanilang anak na hindi maganda. O ngayon, lumalaki na, hindi ka na respeto, hindi na magsama ng ugali ng iyong anak. Kaninong kasalanan yan? Kasalanan mo yan. Dahil bata pa lamang, pinabayaan mo, kinokonsenti mo, hindi mo itinutuwid ang pagkakamali ng iyong anak. Damay pananagutan ang magulang na ituwid at itama ang pagkakamali ng kanilang anak. May pananagutan ang mga magulang na dapat ayusin ang kanilang anak sa tamang landas patungo sa Diyos at ilayo sa paggawa ng kasalanan. Ganon din sa mga kaparian. Responsibilidad ng mga kaparian na ituwid ang pagkakamali ng naliligaw nilang mga parokyano. Ganon din sa ating mga kaibigan, mga office mate natin. Alam natin na gumagawa na ng kalukuhan ang katrabaho natin. Kailangan mo nang ituwid sa gamit ang landas na gamit ng ating Panginoon. Gamitin natin ang tamang pagtutuwid sa pamamagitan ng pagtuwid gamit ang pag-ibig na ginamit ni Kristo. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, may binigay ang ating Panginoong Hesus ng 3 balangkas kung paano natin ituwid ang ating kapwang nagkasala. Una, sinabi ng ating Panginoon, kung ang iyong kapatid ay nagkasala laban sa iyo, pumunta ka at sabihin sa kanya ang kaniyang kasalanan sa pagitan mo at siya lamang. Ibig sabihin, kayong dalawa lamang. Mag-usap muna kayong dalawa. Baka magawan pa ng paraan. Baka magkaayos pa ang problema.
Bago ka pumunta sa ibang tao, mag-usap muna kayong dalawa. Baka maayos pa ang mga gusot, ang mga problema, ang hindi pagkakaunawaan. Pero sa amin ng ating Panginoon, kapag hindi pa maayos ninyong dalawa, pumunta tayo sa ikalawang hakbang. Sabi ng ating Panginoon, kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa o dalawa upang ang bawat katotohanan ay maitatag sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi. Maghanap tayo ng saksi, ng witness. Dapat piliin mo ang saksing iyan ay neutral na tao. Walang kinikilingan, walang pinipili, no? Huwag kang maghanap ng saksi na kakampihan ka dahil lalo lamang masisira, lalo lamang lalalim. Magkakampihan lamang kayo at hindi maayos ang gusot at hindi maayos ang problema. Kapag hindi pa rin maayos, tatakbo tayo sa pangatlong balangkas, sa ikatlong hakbang. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin sa simbahan. Binuksan ito ang problema sa mas malaking komunidad na hindi natin dapat gawin ang hakbang na ito para sa maliit na bagay. Ngunit kung tayo ay haharap sa isang seryosong problema, sa moral na talagang dapat itama, gamitin natin ang ikaapat na hakbang. Kung tumanggi siyang makinig, kahit sa iglesia, sa komunidad, kung gayon, tratuhin mo siya tulad ng ginawa sa isang hintil o sa isang maniningil ng buwis. Minsan may mga problema talaga na hindi talaga magawa ng solusyon kahit na mga kaibigan. So ang tanging magagawa natin ngayon, sabi nga, dalhin siya sa simbahan para ipagdasal. Kaya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay nagkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ko sa inyo. Ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang sa langit. Kung hindi na masolusyonan ng dalawahan, ng mayroong witness, kailangan na natin dalhin sa simbahan para ipagdasal. Hindi husgahan. Hindi maliitin ang bawat isa, kundi ipagdasal natin lahat. Magtulungan tayong magdasal. Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus sa uling paragraph ng Ebanghelyo, sapagkat saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Bahala na ang Diyos na maglutas sa kanilang problema. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang magiging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan. Nang sa gayoy, masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa peitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming mga kalooban at hilumin mo ang mga sugat ng aming mga puso. Hinihiling namin ito sa iyo na bubuhay at nagahari kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming kapag iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Kapatid, bang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay, at away magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap
sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincola na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaut pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong salita at tiging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kaming makipakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niyang alay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inilintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo